ka bang sabihin? May nais ka bang ipahayag? Nais ko bang mapakinggan sa sarili mong tahanan, ikaw ay lumaban? Ako po si Ramon Teresa at ito po ang aking special report. Bumaba na po kayo makipag-participate sa ating mga hinaing. Mamayang alas 8 dito sa Sunny Villas Basketball Court, gaganapin ang isang malawakang assembly kaugnay sa pag-boycott sa eleksyon ng Pilipinas. Yan, ano? Naglabaso ang opisina ng requirement for candidacy. At katulad nga nung nasabi ni Doktor nung kami minsan ay dumalo sa isang pagpupulong, ang requirement, it seems, parang wala nang gustong patakbuhin dito sa loob ng ating komunidad. Yung panukalang yon ay inilagay mga buwan ho ng Marso o April. In fact, the last filing of candidate is, I think, April 27. You can correct me if I'm wrong. Nung dumating ho yung ating bagong administrador, kung si Paul Kapatigan, at pinilit namin na kami ay dumalo sa mga pagpupulong na yan dahil naguguluhan na rin ako sa mga nangyayari. At kinakabahan akong wala man lang na tumayo sa hanay ng ating magagaling na tao dito sa loob ng Sunny Villas para maging representative ng ating kinestyon ko ho yan, yung requirement na yan. Sabi nga namin ni Doktor, kung etong mga tao lang to, uli niyong patatakbuhin, hindi kami papayag. Bago ho nagpastil ang mga kaibigan natin ng boycott, unang-una ako nagsalita sa itaas ng boycott. Then, I followed the process. I questioned, and two of residents of Sunny Villas, namely Ariel Alfonso, ako ho, at yung Australianong si John Petty, ay gumawa ng petition for late candidacy. Apparently, we are denied. Kasama ho ako talaga doon sa nagsasabing hindi ho dapat iboto ang sino-sino, si Siton, si Sanidad, si may-ari ng ating Lao. Eto ho lahat. At meron pang isa, yung tresurero, lahat ho yan, taga-PIMA. Isa lang po ang taga-Sunny Villas ngayon na kumandidato. Yung babae, si Mrs. Anastasio. Siya lang po ang kumandidato. At yung dati mong board na si Allen, hindi na ho tumakbo sa board ngayon sa taong ito. So si Mrs. Anastasio lang ang tumakbo. Si is a real broker, meron siyang Pero apparently, one way or another, is connected with PIMA. Pero in fairness to the woman, in most of the meetings, she was attending. Kaya lang, hindi ko natin malalaman dahil nga ang ating proseso ngayon, katulad ng aming minumukay noon pa, wag natin hungayaan na ituloy ang eleksyon dahil huwag natin payagan na the same people will run the community. Yung ating unit, bilhin natin yung ating unit, at pinasok natin yung sistema ng condominium. Nung bilhin natin yun, meron pong corresponding obligation tayo na magbayad. Alam niyo yun? Sino pong hindi nakakalam nun? Alam niyo lahat. Ngayon, yung pong obligation na yan ay consensual obligation. Meaning, yung pong condominium corporation may right na mag-demand. Magbabayad tayo nun. Tayo naman, sila naman may karapatan, may obligation din sila, bigyan tayo ng services. May obligation din sila, bigyan tayo ng services. May obligation din sila, bigyan tayo ng services. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abel Saligumba. Hindi po ako pro sa inyo, hindi rin po ako pro sa PIMA. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang dapat kong sabihin bilang mabuting nilalang. Marami sa atin ang nagko-complain, bakit biglang nagtaas ang PIMA?
Sa totoo lang, dati 250 lang siya, di po ba? Bigla siyang nagtaas, naging 500. Nung unang ano sila dito, umayaw din ako. Sa totoo lang, 3 buwan ho akong hindi nagbayad. Hindi ako good payer noon. Kaya lang sabi ko, naisip ko, kwentahin ko nga. Kasi accountant ho ako, so alam ko naman kung paano magkwenta. Kwenta ko ho, kung tama po ba, yung sinisingil nilang 500. Kung gusto ho natin pagandahin ang komunidad, hindi lang ho konting taong kailangan natin. Kailangan ho natin ng maintenance. Ilan maintenance ang kailangan natin? Sa security guard, yung una, 7 sila. Para ho sa kaalaman yung lahat, kung agency ho ang kukunin yung security guard, mahina ho ang 15,000 sa isang security guard. Totoo po yan. 15,000 ho yun. Agency ho yan. So nagbabayad ho sila, hindi lang ho sa security guard, pati ho sa agency fee. So it consumes 15,000. It doesn't include any overtime at all. Wala hong OT yun. So kung 6 po na security guard ang babayaran natin na sa 15,000, walang overtime, it is 90,000 a month. 90,000 a month po. Sinasabi ko lang ho ito sa inyo, hindi ho ako kampi sa PINMA. Pinapaliwanag ko ho sa inyo kung saan dumadaan, anong karayo man didanaanan ng PINMA. Wala ako nakukuhang bayad dyan sa PINMA. In fact, nakaaway ko ang PINMA. Alam mo yun, hindi ba, Evelyn? Noong una, kaaway ko ang PINMA. Galit na galit ako sa kanila. Kaya lang, gusto ko lang explain sa inyo kung anong nararanasan ngayon ng komunidad. Nagkakaroon ho tayo ng chaos dito, kampi-kampi, hindi ho tama yun. Pare-pareho tayong Kristiyano, magmahalan ho tayo, solve ho natin yung sitwasyon. Hindi ho yung nag-away tayo, kanya-kanyang kampi, kanya-kanyang meeting. Hindi ho tama yun, di po ba? Ngayon, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ang pag-count ko. Kasi kaya ho ako nagbayad ng 500. Kung nagtatalo kami, nag-away kami ng asawa ko. Dahil ayaw niya ako pagbayarin ng 500. Pero sabi ko, hindi tama pa. Minenta ko ho. Pag-anim na ng security guard ang i-maintain nyo sa 15,000, that's 90,000. Isang buwan lang ho yun. Ngayon, kung mag-maintain ho tayo ng maintenance po, sa dami ho ng villa, kailangan ho, pinaka-minimum ho, 10 maintenance. Ang dami ho nating villa. Sila lahat po nagre-reklamo na, nahihirapan sila, napapagod sila. Gusto ho natin ng clean environment, pero ayaw naman natin silang tulungan. Hindi ho pwedeng ganon. Dapat ho, naiintindihan ho natin, tayo ho, nung pumasok tayo dito, condominium ho ito. Meron hong common areas na dapat natin bigyan ng pansin na dapat pagandahin. And that common areas, we should pay for it. Ang common areas ho, sabihin ho natin, ang maintenance ko dito, linagay ko lang sa 9,000. What is the minimum pay today? It's almost 10,000. That's 9,982. That's the minimum pay. 9,000 lang ang linagay ko dito. So that's 90,000 a month. So all in all, 180,000. Dalawa lang ho yun. Hindi po ini-include nun yung ibang expenses. Expenses ho, tungkol ho sa mga dapat nilang bilhin na supplies, paglilinis. Expenses ho, doon pong pambayad sa mga staff na gumagawa ng recording. Di ba? Expenses pa rin ho yun. So, other expenses other than that, marami pa. Ngayon, kung ang susumahin ho natin, sabihin ho natin 250 a month, ang babayaran natin na condo dues, hindi ko in-include ang parking dito. Based ho sa PINMA, by the way, ang PINMA ho, inaalaw niya ho, buksan ang libro nila, tingnan na yung expenses, pupunta lang ho sa Makati, ayaw ho nila dito, dahil baka rin mawala ang dokumento. Then, yung agam-agam nyo, ano po yun? Ma'am, you made mention na baka mawala yung document. Meron naman po tayong photocopiers, right? Meron po tayong scanners. So that's additional expenses. I'm trying to say, ma'am, I don't think na dapat maging deterrent yun para hindi mapakita yun sa atin. Kasi pwede naman nila i-photocopy
photocopy yon eh. Pwede naman nila yon katakan na this is a valid copy. So I don't think na dapat itago yun sa tao kung wala silang tinatago. May nais ka bang sabihin? May nais ka bang ipahayag? Nais mo bang mapakinggan sa sariling tahanan? Ikaw ay lumaban. Ako po si Ramon Vanessa at ito po ang aking special report.